Kahit walang foul play na nakita ang Aurora Police sa pagkasawi ni Rene Baterbonia at Divine Adili, nag-iimbestiga pa rin ang NBI lalo't may tuturing pa rin daw na krimen ang kanilang pagkamatay kung may kapabayaan. Pinasampina ng CIDG ang head coach ng Ateneo Men's Basketball na si Tab Baldwin at ang iba pang kasama sa training sa Aurora. May report si Ian Cruz. Sa pagkamatay ng mga Ateneo basketball player na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Sentro ngayon ng kontrobersya ang head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin. Sa article ng Spin.ph noong 2017, ipinagmalaki ni Baldwin ang kanilang team building sa Baler, Aurora bago ang simula ng UAAP Season 80 kung saan sila nagkampiyon. Sabi ni Baldwin, ang training ay para palakasin ang team sa pamagitan ng pag-alis sa ego ng bawat player. Dahil sa tila kakaibang training program ni Baldwin, tinitingnan ngayon kung nalabag ang Anti-Hazing Act of 2018. Ipinasumpina ng PNP-CIDG si Baldwin at ang lahat ng nakasama sa training sa Dipakulaw, Aurora nitong Lunes. Inimbestigahan din ang di pinangalan ng school officials na naghatid ng team sa Aurora. What we are trying to establish is if the school authorities concerned have prepared for the safety and medical needs of the athletes. We wanted it to be always to be an airtight case so that we can also give justice doon sa pamilya. Humiling din ang CIDG sa Justice Department na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa mga person of interest sa kaso pero hindi muna sila pinangalanan. Ipapatawag rin ang PNP-CIDG bilang testigo ang mga dating player ng Ateneo na nakaranas ng training sa Aurora. Sa pulong ng CHED sa Ateneo, na lamang 24 ang mga student athlete na kasama sa team building at training camp. 7 ang coach at staff members. Batay sa investigasyon ng Aurora Police, naabutan si Baldwin sa pinangyarihan ng insidente pero hindi raw makausap noon ng mga investigador. Kasama po siya sa grupo na nag-rescue. That time siya talaga nasa state of shock sila kaya hindi mamalinaw. Tapos nga po nung huli na pagkasunduan na yung dalawa na lang ang pupunta sa station para bigyan ng salaysay. Nauna nang sinabi ng Aurora Police na walang nakitang foul play sa pagkamatay ni Rene at Divine. Pero ayon sa NBI, may tuturing pa ring krimen ang pagkasawi ng dalawa kung malamang bunga ito ng kapabayaan. Ayon sa NBI, kapag ang aktibidad ay inorganisa at pinahintulutan ng paaralan para sa mga estudyante, ang mga namamahala ng nasabing aktibidad ay may responsibilidad sa pangangalaga sa mga kalahok. Kabilang sa mga inimbestigahan ay kung ang panganib ng lokasyon at ang kondisyon ng dagat ay na-assess ng mabuti. Kasama ang kanyang abogado, humarap naman at nagpaliwanag sa NBI ang may-ari ng resort kung saan ginawa ang team building. Part of the briefing and the engagement or the booking that there will be no photos or videos taken. Base lang po sa kwento ng mga kliyente natin, ano yung na-observe nila before yung insidente? Normal team building activity. I've seen some videos and they looked normal, happy. I cannot say that it's an initiation activity or a hazing activity packaged as team building. I cannot confirm or deny. Idiniin nilang hindi nagkulang sa paalala ang resort. Hindi rin daw ito ang unang pagkakataong nag-training ang team sa kanilang resort. The players are informed of the landscape and the challenges that they will be facing. In the resort itself, there are house rules and guidelines posted in every room, very specific to rip tide or rip currents. Lifeguard. Yes, merong lifeguard. In fact, first responder yung lifeguard nung resort. Pinaharap din ng PNP-CIDG sa Lunes ang may-ari ng resort at ang lokal na pamahalaan. Ang tanong ng chairman ng Philippine Sports Commission, nasaan si Baldwin at bakit hindi siya nagsasalita? Kanina, nakiisa sa candle lighting vigil sa Ateneo si Baldwin
kasama ang mga miyembro ng kanilang team. Ito ang kauna-unahang public appearance si Baldwin matapos ang trahedya. Sinusubukan pa siyang kunan ng pahayag. Pero sabi ng Ateneo de Manila University, hiniling nila kay Baldwin na wag munang magsalita para umusad ang mga opisyal na proseso at malaman ang tunay na nangyari. Wag daw sanang ituring nakawalan ng pakialam o malasakit ang pananahimik ni Baldwin. Sa ngayon, ang pinatututukan daw nila kay Baldwin ay ang emotional at psychological welfare ng mga manlalaro, coach at staff na naapektuhan ng insidente, gayon din ang kanyang sariling pagdadalamhati. Ayon sa Ateneo, irerepaso rin ang mga umiiral na athletic protocols. Batay sa investigasyon ng Ateneo, nagko-conditioning exercises ang grupo sa mababaw na bahagi ng dagat nang hampasin ng malalaking alon. Nakaahon daw ang ibang players pero natangay sina Baterbonia at Adili. Wala raw anumang ginamit na pabigat. Siniguro ng universidad na nakikipagtulungan sila sa lahat ng investigasyon ng mga otoridad. Ian Cruz, GMA News. Batay sa pahayag ng Ateneo de Manila University, tinangay ng riptide o rip current kaya napunta sa malalim na bahagi ng dagat sa kanalunod ang Ateneo de Manila University student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon sa National Oceanic and Atmospheric Administration, ang rip current ay makitid na surface current na humahatak ng anumang bagay palayo sa pampang. May ispata ng rip currents kapag pinagmasdan ng alon. Kung mapansing may bahagi ng dagat na hindi nababasag ang alon, rip current yan. Sakaling mahatak ka ng rip currents, payo ng mga eksperto, mag-relax. Kung kaya mong lumangoy, subukang lumangoy sa gilid ng rip current pabalik sa pampang. Kung ikaw naman ang nasa pampang at nakitang may nalulunod, maging kalmado at humingi ng tulong sa lifeguard o mga otoridad. Kung walang mahinga ng tulong, maghanap ng flotation device o anumang bagay na lumulutang na pwedeng maihagis, at kung kayang di na lumusong sa tubig, mas mabuti. Pero kung kailangang lumangoy para sagipin ang biktima, mas mainam na mayroon kang dalang flotation device. Nakuna ng video ang pamumuo ng Dust Devil sa gilid ng kalsada sa Ligaw City, Albay. Nagpaikot-ikot ang makapal na alikabok hanggang sa mabasag ito ng dumaang sasakyan. Ayon sa mga eksperto, di tulad ng buhawi, mas maliit at mas mahina ang mga Dust Devil na nabubuo sa mga tuyong lugar at kapag mainit ang hangin sa paligid. Hindi na lang basta score ang inaabangan sa pickleball court ngayon. Pati ang kasarian ng babies ng soon-to-be parents idinaan sa pag-smash sa court. Gusto na yan sa report ni Ian Cruz. Nakapag-pickleball na ba ang lahat? Tila lahat nga gustong makisali sa pickleball craze. Pati gender reveal, idinaan sa pickleball. Sa Lapu-Lapu City, Cebu, tila magkalaban ang mag-asawang sina Gilbert at Twinkle Kinaadman. Paghagis ni Twinkle sa bola, si Gilbert pumalo gamit ang paddle at sa isang smash, congratulations! It's a girl! Hindi naman basta trend ang kanilang sinakyan. Pickleball ang napili nilang tema dahil itong sport na malapit sa puso ni Gilbert at naging bahagi na rin ng maraming ala-ala nilang mag-asawa. Kung sa Cebu, singles match ang peg, sa Santa Maria, Bulacan naman, double action. Parehong may hawak na paddle sina Ken at Cheska Dinglasan. Kasama sa kanilang espesyal na sandali ang pamilya, malalapit na kaibigan at mga kapwa pickleball players. At nang ma-reveal na nga ang gender, all-out smash ang kanilang reaksyon para sa newest edition sa kanilang team. Ian Cruz, GMA News.